So yun, magandang umaga po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa bukid. Meron tayo ditong meron tayong sawa dito na na-capture ng isang mangingisda sa kanyang baklad dun sa ilog. Ito nandito ngayon, sinurrender. Actually kinuha ni Pungloy ito kahapon, no? Tapos dinala dito sa bukid. Ito siya, oh. Ayan, oh. Ang laki din, Tang, oh. Malaki din. Malaki. Siguro mga nasa 8 kilos din to. Binti bangsa. Bibinti ng bata. Bibinti ng bata. Yan, mahaba. May ano pa, may ilog, no? Puro kuli. May ilog. Malapad lang, tsaka malaki na ulo. Malaki na. So kasi mga karabas, meron tayong kaibigang vet dito, no? Vet, siya yung vet ng TCP, sa TCP. Part siya ng DNR. Magpapatrain tayo sa kanya mag-handle ng ng ahas. Kaya ngayon, pupunta tayo doon kay Doc Miko para ito yung gawin nating kasi syempre, kailangan niya tayong i-train sa totoong ahas. Hindi naman pwedeng basta niya lang ituro by theory lang. So medyo mahirap po 'yun. Kaya dadalhin natin ngayon para ma-train tayo. Pati ikaw, Bugs. No, Bugs, no? Ay, sa kamitang. Right. Dito na po tayo sa opisina ng TCP. Baba tayo. Dito na tayo mga karabas. Doc, good morning! Sir, good morning po. Ayan, oh. Si Doc Miko po. Siya po yung magtitrain sa atin or magpapakita sa atin ng proper handling nitong ahas o nitong sawa. So ito na, Doc. Saan po galing, sir? Siya po pala yung dito, no? Wildlife vet. Tara po, yakit na lang natin muna dito po. Dito pa pala. Ulit pa rin, no? Sige, paano bang natin? Pa-itap po muna namin kung paano po yung process kapag may bagong dala na wildlife dito. Ayun po. Una po is ginagawan po muna namin ng turnover receipt. Ayan. Saan po siya nakuha, sir? Diyan po sa sa may ilog sa Manggarin. Nahuli siya sa baklad. Manggarin daw siya. Oo. Kasi ito, yan, titimbangin natin kung ilang kilo, no? Yan. Isa lang. Oh, brother, kamusta? Kaya titimbangin po muna natin siya. Timbangin natin. 8 kilos? 8.6. Hindi pa full grown, Doc, no? Hindi pa po siya. Pero ano na po to? Konti na lang. Pagka tignan ko, check ko po Pagka, hindi na po to. Pwede na po to. Kasi usually po sa mga reptiles, hindi tayo nakarely sa age sa tayo, sa size nila. Size. Minsan kasi, umabot na sila ng 5 years, pero dahil malnourished sila, hindi pa rin sila wala pa rin sila sa reproductive capability nila. Okay. Meron naman na 3 years, 4 years lang. Ang lalaki na nila, pwede na sila kagad mag-reproduce. Ganun pala yun, ano? O, diba? May natunan kagad tayo, mga karabas. 8.60. Tapos kukunin din po natin yung kanyang length. Kasi yung pa natin. Tapos balik kapag ganito. Metro natin. Mas muna. Metro natin. Ano lang po, yan lang pong tali muna. Pinakamadali pong i-restrain ng mga ahas kasi ulo lang talaga babantayan mo sa kanila. Ulo lang. Para kasi laki Ito male to. Ayan po, nalabas na niya yung so ayun, Doc, paano natin pala malalaman kung siya, kung babae or male or female? Usually po sa mga ahas, kailangan po pinoprobe, may pinapasok kami na bakal dito para pag malalim siya, male. Kasi dito nila tinatago yung penis nila eh. Hawak nga muna, Noy. Pero by sight, hindi ba natin malalaman?
Madalang po ang mga ahas na nagpapakita ng dimorphism, sexual dimorphism. Usually talaga dito po. Kasi dito nakatago yung penis nila sa likod na yan. Ah, dyan. Tsaka dalawa yung penis nila. Pero ito minsan, pag nai-stress sila, linalabas nila. Mahaba yan, mga ganyang kahaba yan. So ito kung titingnan mo na ganyan, hindi natin siya masasabi na kung babae o lalaki. Ano po siya? Lalaki siya. Kasi nilabas niya kanina. Ah, kanina. Ayun, yun na Nakita yun. niyo yung parang itim na doon. Yun na yun. Okay. Oo. Tapos meron silang parang kuko. Sa mga lalaki to usual. Pero meron din naman ng babae. Pero mas malaki sa kanila. Ayun Ayun. Parang pangiliti nila yan eh. Tama, di ba? Oo, tama ba yun? Spurs ang tawag dito. Oo. Spurs. Ayan parang kuko talaga yung itsura niya. So, kahit para sa mga ahas, kailangan din ng pangiliti, ano? Oo. Karinyo, kailangan may karinyo, di ba? Tsaka mapapansin nyo, Oo, mapagana daw sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya Ed. mapapansin nyo rin po. Ito, pagka may experience ka na sa pag-aahas talaga. Yung, di ba dapat, paliit ng paliit yan. Pansinin nyo sa kanila. Maliit na dito, di ba? Tapos biglang tataba ulit. Kasi andito yung penis nila. Ayan sa part na yan. Di ba? Pansinin nyo mataba. Oo. Pero kung sa babae pala, wala niyan. Manipis lang to. Mamaya meron naman dun babae naman. Babae din. Okay. Kasi yung length. Asan yung tali po? Ano yung nating haba? Ito po napaka-importante yung makuha yung mga biometrics ng mga hayop na nare-rescue natin. Kumbaga magbibigay rin kasi siya ng population dynamics sa mga hayop na nare-rescue natin. Kunyari, ilan ba yung ratio ng mga lalaki at babae? Gaano kalaki? Okay. Gaano kalaki yung mga nakikita nating nare-rescue? Ganito po kasi kami mag-measure kasi di ba ang ahas mahaba tas usually paikot-ikot siya. So mas madali yung ganyang paraan. Tapos mamaya kahit nga ruler lang pwede na itong i-measure. Tama, ganun-ganun na lang, no? Kasi nakuha na siya. Mark lang natin yung area na Kung hanggang saan siya, no? Yan, mamaya po natin i-measure yan. Tapos, check lang po natin ang health nila. Paano po pala siya nahuli? Nahuli siya sa baklad eh. Nabaklad lang pala siya. Nang may isda doon sa amin. Puro sawang ang mga nare-rescue ngayon. Usually po, marami kaming nare-rescue yung mga ahas kapag tag-ulan, pagka yung umulan ng malakas. Kasi nagtatago ang mga ahas sa mga mabababang lugar, usually sa mga holes. Nalalabas lang sila pagka nababaha. Pag nababaha. Pero ito kung sa baklad siya, malamang nandun siya sa parang mga naghahunt na siya doon. Sa ilog, ano? Di ba minsan pagka tag-ulan may mga dumaka nare-rescue sa mga palengke, ganun. Ito po ang number 1 na chine-check namin sa mga sawa. Kasi nagkakaroon sila ng stomatitis. Minsan kasi parang nilalaro pa sila ng mga tao muna, ganun. So, wala pa naman Stomatitis, sakit po yun na nakukuha sa... Ano po yun? Infection ng mouth ng mga ahas. Kasi usually, minsan kinukulong sila sa screen. Kasi nilalaro-laro pa sila, tumutuka sila, bumabangga yung uso nila. Yung uso. Pero siya, okay naman siya. Chine-check pa namin sa kanila musculature niya, bago yung mga ribs niya, kung buo pa. Karamihan kasi kapag nag-rescue po ng ahas, syempre, takot ang tao. Nahampas minsan. Oo, palagi. Kadalasan po, ayan, meron kami sawang maliit dyan. So kaya bali na siya. Opo. Kung ma-surrender man, bali na, no? Ito maganda po to. Usually pag ganito po, fit for release na to pwedeng i-release agad. So saan po usually mga, itong mga ganito, hindi na kailangang rehabilitate kasi yun nga, Hindi fit na for po. release na. Tapos, saan po ba yung area ng natin? Ang release Usually site siya po na nila release. usually sa gene pool. Gene pool. Kasi yung gene pool po is part siya ng Mount Iglit Bako, natural part. Oo nga. So, doon na natin sila re-release. Ayan. Nung nakaraan kasi, since hindi kami diretsong pumunta dito dati, meron din kami na-rescue din na nahuli naman sa Bukatot. Inusod lang namin inusod lang namin bakya na hindi siya uli masisilo ng mga Bukatot. Tapos doon namin i-release. Pwede po yun. Mas okay po yun kasi ang mga ahas, lalo po yung malalaking ahas, mga pythons, lalong mga king, tapos mga ibang reptiles, mga baranids, mga bayawak, mga crocodile, meron silang home range na tinatawag. Pag nilayo mo sila doon, minsan nahihirapan sila mag-adapt. Kumbaga may sarili silang territory. Kasi sanay na siya doon sa ganung terrain.
Opo. Lalo itong mga sawas, sobrang widespread nila. Actually, kahit sa mga, sila yung pinaka-common, isa sa mga pinaka-common na ahas sa mga bahay natin. May mga, karamihan talaga, mga ahas na sawa, ano pa tawag doon, yung mga wolf snake, brown rat snake, tsaka Philippine cobra. Sila yung mga normal na nakikita natin sa bahay. Actually, mataas ang chance na nasa bahay lang natin sila, pero hindi natin alam. Hindi lang nakikita. Hindi lang natin alam. Talagang if may choice sila, hindi naman sila magpapakita talaga sa tao. Ayan po. Ito, mamaya papakita natin sa inyo yung may dalawa. Itong dalawa kasi na to, hindi po sila fit for release. Nire-rehabilitate pa namin sila. Dahil meron silang... Ito pong isa, yung nasa baba, may stomatitis. Ito namang isa po, nasira yung ribs niya, tapos nabutas tong tagiliran niya. Siguro dahil sa pag-capture nung pag-capture nung nakakita. Oo, usually talaga nai-injure po yung mga... Kaya importante yung proper handling sa kanila. Ayan. Pero ito, in good condition siya, no? Sige, Noy, subukan mong bitawan. Kasi po pag sa handling naman ng ahas, ito lang talaga ang ginagamit. Sige nga, Hindi po yun, talaga yan yung gagamit gusto tayo ng nating isang Sige, Noy, bitawan mo lang matutunan, no? Bitawan mo lang dyan. Baba ka lang dyan. Sige, Noy! Ayos ka lang dyan. Yan. Pero ito po kasing mga sawa, iba-iba po kasi per species ng ahas kung ang handling nila eh. Kasi for example, sa cobra, nakatayo lang silang ganon. Kasi usually ahalis lang din sila. Ang mga sawa kasi, mga ambush predator sila. So, naka-coil. Oo, naka-coil sila palagi. Medyo mas mabilis, mas mataas pa ang chance na makagat ka dito eh. Higaan layo. Haba, ah! Haba. Nagkukwentuhan kami, biglang Pero pansin nyo, wala naman, hindi naman siya ng, katulad ng sinasabi na nang aatake, ganon. Pero usually sa mga visual barrier lang ang kailangan nila. Pag nakaganyan, parang hindi siya no? Pag hindi naka-coil. Magpasok dun sa kwarto. Yan na, pumasok na sa kwarto. Baka mabagsak yun. Yan nyo lang po siya. Taas ah. Tignan nyo, ang gusto lang naman niya kung mawala eh. Bilis niya, no? So, Doc, hindi advisable gumamit ng pang-clip, Oo, kasi pagka siguro sa safety na ng tao kung wala talaga. Pwede pero nai-injure kasi yung mga hayop doon. Nasakal, no? Nasakal. Ang kailangan lang talaga yung proper training. Kasi pag sa experience mo, yung tatansya yung layo baga nilang kanilang kumagat. Tulad yan. Tulad nun. Ito, delikado to. Malayo ang range ng mga Malayo sawa. ang range, oh. Lalo pag naka-coil silang ganun. Yan, nasugat na siya. Oh? Grabe, no? Pwede tayong gumamit ng mga visual barriers pag sa mga sawa. Visual barriers means? Kahit cartoon lang, basta hindi ka na nakikita. Kasi yun yung niya. Kumbaga, pinaka, yun, taguan ba? Ganon. Pipin lang din naman sila. Umakyat siya eh. Medyo magulo. Umakyat eh, oh. Mas maganda pag sa baba. Pero mas mahirap silang i-handle kaysa sa mga cobra at mga brown rat snake. Tong sawa, no? Oo. Though nanbino mo sila, masakit pa rin silang kumagat. Sakit talaga. Kasi ang niyan, yung mga ngipin niyan, parang razor eh. Matatalim. Tapos marami. Oo. Ultimo sa dito niyan, ngala-ngala, meron eh. Oo. Ano yun? Bali, mas malalaki pa yung ipin nila doon, tapos fix na matigas na Ang gano'n. pagkaalam ko, Doc, kung tama ako, yun yung isa sa reason kung bakit pumapasok talaga yung pagkain, di ba? Tsaka ano po yun, kasi sa kanila ay nag-constrict. Kaya talagang naka-fix na gano'n yung mga fangs nila, ay mga ipin nila. Para pagkahilang gano'n, hihilain nila yon, tapos itatapon nila yung coil nila. Ah, okay. Oh, nakaano siya, oh. Ready to fight, oh. Pero mahirap i-restrain ng mga ganito eh. Isang dangkal, isang di pa yan. Kasi pagka yan, kaya niya yung hanggang dyan. Isang di pa. Pababain na. Ed, banat. Ito yung malupit nating kasama dati sa Yan, sila yung mga kasama natin sa Mount Iglit.
Hindi gusto lang naman niya, hindi naman sila nanunugod. Ang gusto lang nila maghanap ng lalabasan. Mm. Minsan, pinakamadali is may tubo kayo na kahit siguro mga 2x2 na tubo. Sakto siya, no? Yung pasok lang doon. Basta iiwan mo lang sa gilid. Kasi ang mga ahas, ayaw nila yung open space. Gusto nila yung closed space. Kaya itignan nyo, ayaw niya ng open, bigla siyang punta sa ganito. Oo, naghanap talaga siya ng pwede niyang siksikan. Ayun, no? Kasiksik talaga siya. Minsan, hintayin mo lang pagkakataon na pwede natin siyang maipit. Na parang, ayan. Kailangan mo muna siyang libangin, no? Pwede naman siyang ipin. Ayun, pwede na. Ayun, Pero no? depende. Ayan Pwede mo naman na siyang ipin dito. Kaso, ang problema dito, paano siya iaalis? Ayun natin. Pagtulungan na lang natin siguro, Dok. Sige po. Ayan. Huwag ka lang magpupup, ha? Ayun, nilabas yung ari niya. Ayun, Oo, yan. Bakit? Nai-ill ka ba sa akin, ha? Pag na-stress sila, ganyan. Ah, okay. Pag na-stress. Opo. Ano yan mabaho kasi ang mga saway. Usually sa mga non-venomous po na ahas, talaga ang defense nila is yung baho. Kaya naman lang sa siya parang... Tsaka may mga specific na amoy po ang mga ahas. Ito talaga Bawat sa mga ahas. sawa. Kunyari yung mga tree snake. Ilabas kaya muna iba natin po to si... Ano na to? Baka Sige. matusok tong tamaraw na to eh. Yan. Tsaka, Yan. Actually, kahit yung katawan niya kanina, siksik niya dyan eh, no? Pinipilit niya lang yan na palakihin yung katawan niya. escape artist kasi itong mga ahas eh. Samantalang yung katawan niya kanina na mas mataba, kumasya dito. Ah, loko to ah. Ayan. Yun. Sabuds naman siya. Yun. Sa atin palabasin. Ang sawa sa bintana. Ang gandang title nun ha. Yan, lalabas na siya. Ayan. Ganda niyo. Yun, nakamoy ko na yung amoy niya. Sawa naman ng mga to. Isa lang yung mga kadalasan kasi sa mga lalo sa mga area na matubig po. Ayan Kasi yung important dito sa mga ahas, ito pong sasawa yung buntot. Uy! Sorry. Ayos lang ba sir? Oo, ayos lang. Pangalawang ano niya lang yun. Yan, Importante po ito, yung buntot yung masecure nyo. yung buntot. Kasi ito yung panlock niya eh. Tignan nyo, madali kang makarelease kapag hawak mo yung buntot. Pag binitawan mo yung buntot, may hirapan ka eh. Kunyari po, yan, sample lang. Yan, sige. Panglalak niya yan eh. Panghahanap niya, ayan Ayan. Mas mahirap siya, kunyari dito ka lang hahawak sa mga muscles niya. Mahirapan kayong alisin. Hintayin nating mag-lock siyang mabuti. Oo. Ayan. Gusto pang targetin yung Lego. Basta buntot ang hawakan niya sa kanila. Oo. Though kahit wala silang kamandag, merong mga evidence na sa ipin nila, pwede kayong magkaroon ng tetanus, gano'n. Clostridium tetanus. Dahil may mga bakterya. Kasi ang ipin nila is maimpis lang. Tawag na po, sir. Lang parang karayom, di ba? Kasi ang tetanus pag bumaon sa balat mo, tas sumara. Anaerobic. Nagbibigay ng anaerobic environment. Kaya pwede kayong magkaroon ng tetanus kapag nakagat kayo. Kaya hanggat maaari, kahit alam nyo non-venomous yung ahas, iwasan nyo pa rin makagat. Iwasan makagat. Tsaka bukod doon, masakit mga karabas. Sobra po. Balikan natin sa Sige po. Ang dami nating pointers, no? Ang pagbalik lang naman sa kanila. Yung pagbalik. Una ulo. Una buntot. Una po ang buntot. Okay. Secure lang din. Meron din technique na ang una ulo. Usually ginagawa ko yun sa mga king. Ganon. Kaya sample natin yung una yung ulo. Ito po, medyo madadalian kayo dito. Pero medyo risky siya. Dahil? Baka po makagat kayo. Pabaligtarin nyo yung sako. Pinakamagandang gamitin na sako natin is katsa. Katsa. Opo. Pero mahirap po maghanap ng katsa dito eh. Dahil nakakahinga sila, no? Yan.
Hawakan mo dyan sa loob. Pero kailangan i-secure mo yung hawak mo. Nandiyan na siya sa loob, di ba? Nakahawak ng ganyan. Tapos papasok na lang siyang kusa. Saka siya ipapasok. Mas okay po siyang ganun. Oo. Pero kung may kasama, mas maganda yung buntot una, no? Opo, kung may parang- kasama kayo. Pero parang- mas advisable po na kapag handle kayo ng ahas. May kasama kayo. Kasama. Lalo kapag venomous. Oo. Pag nag-handle po ako, nang sinisigurado kung may kasama ako. Ayoko mang makagat. Eh kung sakaling may mangyari, at least may magsusugod sa akin sa ospital. O kaya may magdadasal para sa akin. Ganun. May magre-record kung kailan nakagat. Yun. Pag isasako nyo po to, ito yung importante kasi escape artist sa mga ahas eh. Twist na ganito. Ganyan. Ganyan po ang... Dito nyo na po itatali yan. Pero kapag venomous, syempre ito non-venomous to. Kailangan gagamit kayo ng stick. Kasi nakakakagat sila sa bag, lalo yung mga cobra. Kunyari, na-secure na natin, napasok na natin ganyan. Oo. Ikot. Andyan. Para magkaroon ng distance. Tapos, pagbabang ganyan, lalagyan po natin ng stick. Para masiksik siya. Yan. Ayun. Importante po na yung distance. Kasi, Na hindi aabot yung pangil niya kung sakaling mag-strike siya sa sako. oo, kasi karamihan kahit mga professional doon nakakagat Ayun. inside the bag. Minsan mapapansin nyo may mga nag-handle ng ahas, mga cobra, nahawakan pa nila yung bag. Hindi po advisable yun. Lalo sa mga vipers. Ito rin, mga sawa, kasi ano sila eh, meron po silang pits, labial pits. Ganon, parang heat sensor. Lalo na yung yung pit viper, no? Dito naman po sa atin, sa Mindoro, ang venomous lang naman na nasa record ko ay sa terrestrial snakes ay 4. Philippine cobra, king cobra, coral snake, at saka Philippine pit viper. Talaga, meron dito? At Oo. saka meron ditong king cobra sa Mindoro? Ay, magaganda po ang king dito. Talaga? Pero usually, Pero kasi, usually sila sa... higher bundok. elevations. Opo. Yan, sa part ng Manoot, yung mga mabubundok pong area natin. Magsaysay, meron po dyan. Ito. Yun ba yung tawagin natin ahas kalabaw? Oo, yun po yun. Yung king cobra dito? Yun. Tapos makakaano mo rin po pagka pinag-aaralan nyo rin yung ahas, mapapansin mo na may season sila na puro hatchling, may hatching season sila. Katulad ng king cobra, usually nagsisimula in August, September, maraming mga hatchling. Maliliit. Oo, minsan July pa lang meron na mga hatchling ng king. Pero ngayon dumadalang at dumadalang po ang reports ng king sa atin eh. Kala natin dumadami, pa nakikita natin pinupost sa Facebook. Pero ang totoo, umunti sila. Munti pala. Kasi yung tao, papunta sa kagubatan. Ang batan. Sila pausod ng pausod hanggang sa... Hanggang sa affected na yung population din nila. Usually kasi sa mga kaingin, umaalis sila, umiiwas sila sa tao. Kasi sunog yun. Kasi Sinusunog talaga may yun. study eh. Wala dito kasi sa Pilipinas, walang study ng home range ng mga king. Sa ibang bansa, like sa Thailand, may study sila na usually nagbabari ng 50 kilometers paikot ang territory nila, ganon. Niikutan nila yun araw-araw. Yun. Kaya dito, nakaka-encounter na tayo. Kasi napapaalis sila sa lugar nila. Ganon. Tapos minsan na-attract din sila sa mga prey. Ang prey nila is, sila yung pinaka-predator ng sawa eh. Ang sawa? After nun, wala naman ng pinaka-predator ng sawa eh. Lalo pag lumaki na yung sawa ng mga gahita na, kumbaga apex predator na rin sila eh. Kaya nga. So, ang target lang talaga ng king cobra sa python, yung mga juvenile. Maliliit po, opo. Juvenile pa lang Kasi yun yung kaya pa nilang kainin. Tsaka di rin natin kasi masasabi na ang mga king ay peste natin sa mga alaga natin at kahit anong gawin natin, hindi yan kakain po ng mga manok, ng mga livestock, ganon. Etong sawa, oo. Itong sawa. Sila, ang mga king nga ay kakampi pa natin kasi sila yung nagre-regulate ng populasyon ng halos lahat ng reptiles. Kasi sila, specialista po sila sa reptiles eh. Yun ang kanilang pagkain. Ahas, bayawak, mga bubuli, yun lang yung kinakain nila. Yung nakaraan nga sa manukan ng bayaw ko, may napatay na 2 manok eh. Oh, Pero hindi namin nabutan. Hindi ko inabutan actually. 2 AM daw. Nung gigisingin niya ako,
Kasi babiyahe pa siya eh. Wala, Sawa? nakaalis sa sawa, malaki daw. Yung napaka-common po ng mga sawa kasi ngayon, kasi nga nawawala rin yung mga predator nila. Nagiging mas common din sila. Pero hindi rin natin alam eh, common din talaga sila sa atin. Kahit dyan sa palengke, hindi natin kala natin walang mga ahas Meron dyan. Pero ang totoo, marami dyan. Nung di ba yung nasunog dati mo yan? Nasunog. Daming mga ahas dati dyan maraming na nalitsyon. nasunog. Oo. Ayun, hindi natin alam na Oo may nga, mga no? ahas. Maraming nalitsyon na ahas dun sa palengke. Kasi kung wala naman sila, may ka nakakita ng mga daga. Daga, tama. Sila yung mga nag-control. Sila naman yung nag-regulate ng population ng Hindi daga. naman kaya patayin ng pusa po yung ganito kalalaking daga eh. Kaya nga, takot pa nga ang pusa. Oo. Lalo na yung medyo lagas na yung mga balahibo. No? Ito po, try nyo na tong mga Hindi pa ahas natin na to, natalian mas doon pala. Oo. Baka biglang... Usually naman po sila kalmado sila, pero kailangan i-secure natin to.